Kausapin naman natin itong si SG Japet Ganyo, security guard ng Starbucks. SG Ganyo, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon, sir. Sir, ikaw raw ay magtitistigo labang kay Mary Florence. Hindi naman, ano lang, sir, kung ano lang naman yung nakikita ko nung time na yun lang namba po ang nakalagay sa statement ko at ang sasabihin ko, sir. Hindi ko alam kung magiging witness po ba ang tawag doon, sir. Ano ba mga nakita mo, sir? Kasi nung time na yun, sir, yung approach niya kasi sa kay captain na yun, hindi na kasi maganda, sir, nung una pa lang, sir, eh. Kaya hindi siya pinagbigyan ni captain sa kilayan, sir. Sandali lang. Nakita mo ba, napakinggan mo, kita ng dalawang mata mo nung lumabas ng kotse itong si Mary Florence papunta doon sa pinto ni Sakilayan at katukin sa Sakilayan, nandoon ka ba? Nasa loob pa po ako ng ano nun, sir, nung... So nasa loob ka. So hindi mo nakita at hindi mo narinig. Hindi ko lang narinig, sir, pero nakikita ko na, sir, kasi palabas na rin ako nung time na yun. Teka muna, sir, wala ka doon sa video eh, napakalayo mo, sir. Paano mo nakita? Unang-una, sandali lang, sir, kinakatok ni Mary Florence itong si Sakilayan sa driver's side. So hindi mo makikita kung anong pangyari sapagkat ang makikita mo lamang from the Starbucks ay yung passenger side window. Yes, sir. Oh, tama? Yes, sir. Yes, sir. Oh, nagsisinungaling ka. Tapos sabi mo, pangit yung approach sa umpisa pa lamang. Kasi pag ikaw ay naawa ko dito eh. Naawa ko talaga sa iyo, guard, pero pasensyahan tayo ha. Kapag ikaw examine ng abogado namin sa korte at mautal-utal ka at lumabas na nagsinungaling ka, may katapat yan na parusa. Perjury ang tawag dyan. Makukulong ka. Papayag ka ba sisirain mo yung buhay mo dahil lamang kay Sakilayan? Hindi po, sir. Yung ano lang po, yung sa totoo lang natin ang gagawin natin, sir. Kaya nga, sir eh. Sabi ko nga sa iyo, pag examine ka ng abogado, kasi ang sinabi mo, nakita mo sa umpisa pa lamang. Doon sa video, ang layo mo, hindi ka nakikita at madilim at hindi mo pwedeng sabihin, nakita ko sa umpisa pa lamang, hindi na magandang approach. Paano mo nasabi hindi magandang approach? Hindi mo naman narinig at hindi mo nakita eksakto yung pangyari dahil natatakpan nung driver side window nung Ford Ranger. Kawawa ka rito, guard. Hindi ka makakampiyan dito ni Sakilayan. Maniwala ka sa akin. Ako'y naawa sa mga security guard sa inyo. Tumutulong ako pero this time, tatablahin kita. Ba't ka kasi magsinungaling? Ba't mo kasi tutulungan ito? Hindi naman po, sir. Yung time kasi na yun, ganun na talaga yung approach niya, sir, sa akin nung pagdating na yun eh. Guard! Sa umpisa pa lang sabi mo hindi magandang approach, doon pa lang sinungaling ka na. Hindi mo nakita yung pag-approach, kaya hindi mo dapat gagamitin yung ganong salita. Now, in fairness to you, may ginawa ka pa rin kahit papaano. Nilapitan mo itong si Captain, tama? Yes, sir. Yes, sir. Anong sinabi mo kay Captain? Palapit pa lang po ako sa kanya, sir. Nagbukas na siya ng bintana, tapos sabi niya, guard, sabihin mo nga dito na ang policy ng store nyo. Yun po ang ano ni Captain agad sa akin, sir. Tapos in-explain ko. Sabi ko, ma'am, ano yan, para sa customer po kasi yun yung, ano, yung drive-thru na yan. Kaya antayin na natin na makalabas siya atin. Tapos... Teka muna, guard. Naduwag ka lang siguro. Driveway para sa customer, hindi naman drive-thru yun. Driveway yun. Dapat walang nakaharang sa driveway. Ang intindi ko kasi ng area na, sir, waiting area ng mga nag-order ng Starbucks, sir. Hindi, sir. Hindi pwede maging waiting area ng driveway. Ang driveway dapat always clear. Kaya nga dito, pulpul ka, masisibak ka. Hindi ka na pwede maging security guard kasi pulpul ka talaga. Hindi pwede. Driveway yun at all times dapat clear yun. Wala dapat nakaharang doon kasi in case of emergency, dapat makalis yung tao. Makaalis yung mga ibang motorista na sa likod. Ayun po ang pagkaano namin ng management kasi, sir, yung kailangan waiting area po yun. Sir, hindi po pwedeng gawing waiting area ang isa pong tinatawag na driveway. Ano naman kasi, sir, kung aalis yung sa unahan, pasalamat, sir, pero pag hindi umalis, mag-aantay talaga yung nasa sunod nun, sir. Sir, hindi naman po drive-thru yun. Driveway naman po yun. Drive-thru po ba yun? Driveway po, driveway, sir. Oh, anong pinagkaiba ng drive-thru sa driveway, sir? Intended po kasi para sa customer yun, sir, pag nag-order. Yung customer lang po ang dumadaan talaga dun, sir, sa driveway na yun. Di ba, sir, may mga parking lot kayo? May mga parking space kayo? Sa likod po yun, sir, yung mga parking area na mga dine-in na customer po. Tama. Eh di mag-park siya. So, natural lang ba yun, sir, na lahat ng mga customer na binibili sa Starbucks, mag-park lang dyan sa driveway kahit na anong tagal? Hindi naman nagtatagal yun, sir. Mga matagal na po yung 3 minuto, 5 minuto po. Yun po ang pinakamatagal doon, sir. Sir, hindi, sir eh. Driveway should be clear at all times. Do not block the driveway.
Now, sir, kung yan ang patakaran ng Starbucks, tatanungin po namin sa Starbucks yan, malilintikan ka dito, sir. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo. In fact, yung manager nga mismo, sir, di ba? Tama ba yung manager pumunta doon para sawayin itong si Captain? Tama? Depende sir kung kung sumunod yung customer pasalamat sir, pero kapag hindi hindi naman pwedeng persahin na palisin po kasi doon sir pag nasa loob na yung customer na or kasama nun Sir, the fact na yung manager na mismo ng Starbucks mas alam niya yung patakaran kaysa sa'yo kasi ikaw sir sumusunod ka lang sa sinasabi ng manager, sa sinasabi ng Starbucks, tama? Yes sir, yes sir. Okay. The fact na mismo manager na ang nagsaway doon kay Captain Sakilayan, ibig sabihin nasa mali si Sakilayan. Yes sir, sir po. Yun lang yun sir. I rest my case. Natatakot ka lang. I'll help you sir. Pero you have to help yourself. Yes sir. Kasi nagsisinungaling ka rito sir. Kayo po sir ng mga security guard, matagal ko na kayong kinakampihan. Maraming beses tinataya ko pang buhay ko para sa inyo. Ba't ka matakot? This time sir, ikaw ay nasa mali. Kasi sir, magkasalungat kayo ng manager. Sinasabi mo, payag ang Starbucks na mag-park doon kasi pang customer yon. Yung manager na mismo umaawat Umaawat doon kay Captain para umalis. Kasi sir, yung awat na yun ng manager at saka sa akin sir, kasi na iba na yung argumento nila sir. Medyo mainit na yung argumento nila nung time na yun sir. Sir, the fact na nakaharang sa driveway at hindi makadaan yung mga tao doon at ilang beses na pinagsabihan itong si Captain Sakilayan at ay pa rin umalis, ibig sabihin meron talagang malaking mali sa Sakilayan. And the fact na mismo manager na ng Starbucks ang kumatok 2 beses. You agree? Tama ba, Mary Florence, ma'am? Opo, kinatok po ng manager. 2 times? Opo. Oh. Now, Mr. Ganyo, twice kinatok ng manager ng Starbucks. So, ibig sabihin, meron na talagang mali si Captain Sakilayan. Do you agree? Yes sir, yes sir. Oh. Sir, nagamit ka rito ni Sakilayan para madiin ito pong isang pobreng si Mary Florence Norial. I'm very mad because nakita ko na talagang may napirito. Nagamit talaga ng mga pulis yung kanilang kapangyarihan bilang pulis. Ang masaklap pa, itong security guard na supposed to be maging kakampi dito ng isang taong naapi, kumampi pa dun sa kabila. Sir, nasa diskarte mo yan, sir, kung gusto mo talagang ipagpatuloy magtistigo labang kay Mary Florence. Pero sir, tutulungan po namin si Mary Florence at delikado sa delikado, sir, madadamay ka rito at meron kang kalalagyan. Attorney Garrett, Sir Rafi. ano ang tingin mo dito security guard? Total, itong security guard, nagsinungaling na rin lang, damay-damay na, dadamay ko na itong security guard. Ano bang pwede may kaso kay guard? Well, ang makikita ko po kasi dito sa Rafi is gagamitin siyang witness against our case on favoring po si Captain Sakilayan. So I really wish sir na awa talaga ako I hope he survives yung cross-examination. Kasi otherwise, pwede siyang mapatawan ng perjury, Sir Rafi, dahil material fact yung kanyang pinagtetestiguhan or important sa case yung fact na kanyang dinedeliver. Now, if he lies about it, then merong perjury, Sir Rafi. So I really hope, nagdadasal talaga ako for his sake, he survives cross-examination. Narinig mo yung security guard, Ganyo? Yes sir. Sabi ni Atty. Garrett, dinadasal niya na sana masurvive mo ang cross-examination ng abogado ni Mary Florence pagdating sa korte, didikdiking ka. Marami mga katanungan, ibabato sa iyo na talagang maiipit ka sapagkat talagang sinungaling ka at pagpapawisan ka ng butil ng mais. At pagkatapos niyan, mahuhuli ka, nagsinungaling ka, makukulong ka perjury. Nagets mo? Yes sir. Hindi kita tinatakot, sir. Ayan po, galing mismo kay Atty. Garrett. Sabi ni Atty. Garrett, I hope he will survive the cross-examination. Sir, nakatungtong ka na ba sa korte? Wala pa sir. At kapag ikaw, sir, ay pinatawag dun sa korte at na-cross-examine, tingnan na natin. Now, sir, just imagine, ako po, kakampi nyo, mga security guard. From day 1, simula mong sa pool, nag-umpisa yung programa ko. Lahat kayo mga guard na inaapit, ako po'y takbuhan at kinakampihan ko kayo. In case kung natatakot ka lang kay Captain Sakilayan, andito po ako. At ako po'y maglalabas ng mga pera para pang depensa po. Sino man sa inyo na gustong tumulong dito kay Mary Florence, basta't magsabi lamang ng totoo. Okay, sir? Hindi ba makakason ako ng sir nila sir kapag aling case na ganun ang gagawin ko sir? Atty. Garrett, Yes, Sir Rafi. ngayon natatakot siya. Para nakikita ko na himasmasa na to. Hindi naman daw siya kakasuhan ngayon ni Captain na Sakilayan kung sakaling ayaw na niya magtistigo.
Sir, walang problema yun, no? Kasi wala namang makakaso si Captain Sakilayan sa kanya. However, kailangan ko kung i-inform yan si security guard na notarized affidavit po ata ang in-execute niya. And yun pa lang po, under oath na yun. So, pag-isipan niya po, dahil pag withdraw niya yun, umaamin na siyang nagsinungaling siya. At pag in-introduce yun sa korte, lalo lang siyang maiipit sa perjury. Pag hindi siya umaten, Pag hindi siya umattend, sir, ipapasubpoena siya under penalty of law. patay kang bata ka, ipit. Paano to kung halimbawa nagbagong isip na niya at nahimasmasa na siya at ayaw na niya magtistigo at or magtitistigo siya at magsasabi na siya totoo? Again, sir, ang pwede niyang gawin is sabihin, in-execute niya yung affidavit na yun under duress or pinilit siya ni Captain Sakilayan. Kasi if he says na nagsinungaling ako dun sa affidavit na yun, delikado na siya, Sir Rafi. Kailangan ipakita niya may dahilan kung bakit may variance from what he said dun sa totoong nangyari. Ayon, Sir Japet, Sir. ang pwede mo na lang gawin pagdating sa korte kasi talagang mag-a-attend ka kailangan dahil sa pinaka, sasabihin mo na lang sa korte, yan po ay in-execute ko dahil ako po'y tinakot o under duress. Wala ko kung ibang choice ko hindi. Sabihin na lang gusto nang sabihin sapagkat ako po'y natatakot. Ngayon kung paninindigan mo yung mga sinabi mo, ako pa nga lang, hindi pa ako abogado, sir ha. Hindi pa ako abogado nito. Sa akin pa lang, naipit na kita. So much more yung mga abogado na nag-aral for 10 years sa pagdidebate. Sample pa lang yun, naipit na kita. Yan naman kayo mga tunay na abogado, lalo yung mga seasoned lawyer. Di ba, Atty. Garrett? Yes, sir. Yung mga ganyang witness, ang sarap i-cross-examine, syempre, dahil it makes a good case for your client. Oh, kita mo yan. Masarap, ano. Alam mo, SG Ganyo, yung mga abogado na magkukross-examine sa'yo, tutulo laway. Oh, sarap. Sarap mag-practicean to. Yari ka. Anyway, SG Ganyo, naawa ko sa'yo. In case na gusto mong dumiretso na lang, sinabi naman ni Atty. Garrett kung ano yung magandang sabihin, okay? Sabihin mo lang yung totoo. Yun lang po, sir. At kung willing ka na magsabi ng totoo, then tutulungan kita, okay? Sir. Huwag niyo pong sirain ang buhay niyo dahil lamang po sa isang kasinungalingan. Doon ho tayo sa tama. Di ba, sir? Yes, sir. Kung sakali man, sir, natatakot kayo, sir, pwede naman po akong tumulong sa inyo na bigyan kayo ng hanap buhay o gawin ko na lang kayong bodyguard ko para hindi ka na magalaw ni Captain Sakilayan. Hindi nga. Sweldoan kita ng 25,000 a month. Wow. O pag bodyguard na kita, pwede ka pa bang lapitan si Sakilayan? Subukan niyo lapitan ka. Pukpukin mo ng batuta. Di ba? Ikaw, sir eh. Anyway, sige sir ha. Pag-isipan mo yan sir ha. Pag-isipan mo. Okay? Sir, may ano ba, sir? Kung paano kayo makontak, sir? Paano mo kami makontak? Madali mo kami makontak, sir. Tatawagan po kayo muli. Huwag mo ibabang telepono. Kakausapin po kayo ng mga abogado namin. Kakausapin po kayo ni Atty. Garrett. Kakausapin kayo ni Odette. Lahat po ng pwede namin maitulong, bibigyan namin tulong. Okay? Okay, sir. Okay. Salamat, SG ha. Huwag mo ibabang telepono. Ma'am Mary Florence. Opo, sir. Eto, makinig ka. Atty. Garrett, ano mga pwedeng isang pang kaso kay Colonel Sakilayan? Nakikinig na si Mary Yes, Florence. Okay, bago ko po isabi yung list natin ng crimes, no, baka pwede pong malaman natin kung kailan at paano siya na-inquest. Kasi very material po ito sa crime na isasampa natin. Sir. Oh. Madam, kailan at paano ka nag-inquest? Start from the time na ikaw ay dinala sa presinto up to the time na na-inquest ka at paano ka na-inquest? Sabi po ni Atty. Garrett. Na-inquest po ako nung ikapito ng Oktubre ng 10 a.m. Anong araw po kayo na dinala sa presinto? October 7 din po ng madaling araw. At paano ka na-inquest? Online po. Atty. Garrett, ayan. Yes, sir. So, tama naman po, no, meron po tayong tinatawag ngayon na e-inquest, which means sa harap ng webcam, mag-uusap kayo ni prosecutor and the inquest proceeding goes. However, ang irregular dito, bakit tinabot ng hanggang Lunes yung resolution po, Sir Rafi? Yun ang number one question dito eh. Kasi after ng inquest, magde-decide na po the inquest officer, shall I release this for further investigation? Or kakasuhan ko na at makapagpiyansa na. I think hindi nangyari yun, Sir Rafi. Baka naman may mga kamay sa likod. Alam mo natin ni Garrett, alam mo na sinasabi ko, yung mga kamay na hop, mani popcorn. Tapos, baka may pagmanipula dito na nangyari. So, investigahan natin yan. But however, sa ngayon po, no, from my first impression, meron po tayo dito tinatawag natin na arbitrary detention. Okay. Dahil wala pong cause yung pag-aresto sa kanya, and again, undeniable na ina-aresto siya dahil sumisigaw sa loob ng Starbucks, I am arresting you. So yun po, meron tayong arbitrary detention doon. Okay. Tapos second, kapag nakita po natin and na-prove na yung inquest masyadong matagal or hindi siya pinakawalan even though may resolution na, meron po tayong, sir, yung delay in the delivery of detained persons pala kung 18 hours, hindi po siya nakapag... Hindi, Atty. Garrett, kung wag muna natin idamay yung fiscal na lang muna.
sa Kilayan muna. So, arbitrary arrest, sabi mo? Yes, sir. Tapos po meron po tayong delay in the delivery of detained persons. Dahil tingin ko umabot ng more than 18 hours po bago siya nadala dun sa inquest officer natin. So ngayon pa lang, Sir Rafi, meron tayong... Sandali. Anong oras ka, Mary Florence, dinala sa presinto? What time? 12 po. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hours, Attorney Garrett. Yes, sir. Kung 10 hours, then pasok pa, sir, then salba pa sila. Wala pa silang delay in the delivery of detained person. Pero again, I will stand by my word. Yung unlawful arrest na nangyari sa kanya. Unlawful arrest. And yung, it's better termed as arbitrary detention. Dahil wala pong legal cause nung siya'y pinagsisigawan ni Captain Sakilayan na I am arresting you. Okay, so ano yun? Unlawful arrest or arbitrary detention? Arbitrary detention. Arbitrary detention. Yes, sir. Mas maganda po ang charge natin for arbitrary detention. And huwag po natin kakalimutan yung administrative case laban sa kanya. Okay, meron na tayong kahapon grave misconduct. Now, yung paghampas niya ng pinto kay Mary Florence at nasugatan to, sir. Pwede natin isama yun? Yes, sir. Kailangan po natin i-assess, no? But sa paningin ko, sir, it's slight physical injuries po. Dahil nakita ko na meron siyang scrapes ata sa tuhod pati sa siko. Yes. From that pa lang, sir, meron tayong slight physical injury. So, dalawa na. Pwede rin ba kasi isampal natin pabalik sa kanya yung ikinaso dito ngayon kay Mary Florence ng unjust vexation. Kasi nakasal siya, paulit-ulit na siyang pinapakiusapan, ayaw niya umalis. Di ba yun talaga ang unjust vexation? Yes, sir. However, ang unjust vexation po is kinakaso lang natin yan when there's no other crimes applicable sa scenario, Sir Rafi. So, ang mangyayari po niyan, doon tayo didikit sa physical injury. Okay, so sa slight physical injury na lang at saka... Yes, sir. Arbitrary detention. Dalawa. Okay, Ma'am Mary Florence, narinig niyo po? Opo, sir. Dalawa po. Arbitrary detention at slight physical injury. Mabigat ba yung arbitrary detention, Attorney Garrett? Yes, sir. No, nakita kasi natin, medyo matagal siyang na-hold. It was from, I think it was a Wednesday until the Monday na nakawala siya, Sir Rafi. And hindi siya binigyan ng chance makipagpiyansa until Monday. So, Okay. sir, mahaba-habang penalty yun. Yung unlawful arrest para labang kay Captain Sakilayan. Yung unlawful arrest, sir, is committed lang kapag walang authority to arrest. Although, siya kasi, police na siya. He was acting under authority as a police at the time na ina-arresto. So, mas arbitrary detention po ang charge natin. Arbitrary detention. Okay. Yes, sir. Tama po. So, dalawang kaso. Ma'am Mary Florence, Opo, sir. arbitrary detention at saka slight physical injury, okay? Yes, sir. Tama. Opo. Okay, sige ma'am. For now, pahinga na po muna kayo. Huwag niyo po ibabang telepono. Tutulungan po namin kayo. Yung sinabi ko po, 1 milyong piso po ang ilalaga ko para sa yung legal assistance fund. Yung po'y para wag ho kayong umatras. Para meron kayong paghugutan pera pagdating sa panahon na kailangan kayo mag-attend ng hearing. Kasi siyempre ma'am, baka ilang beses kayo attend ng hearing, mag-absent kayo niyan, yung araw na nawala kayo sa work, kukunin natin doon sa 1 million na sinasabi ko, okay? Maraming salamat po sa inyo, Sir Tulfo, sa Grab po, sa mga netizens, sa mga taong nagdasal para sa akin, sa pamilya ko. Maraming salamat po sa inyo. Klaklaruhin ko rin po pala na isa akong Igorota. I'm from Cordillera. I am very proud Igorot. And our second language is English. Kaya sa mga nalilito po kung bakit ako nag-i-English, yun po ang second language namin doon. Okay. Very clear. Ayan, buti na sabi niyo po yan, ma'am. Buti na sabi niyan para maliwanag. Madam Mary Florence, ingat po kayo. Kausapin ko na lang po si Mau. Yes po, Idol. Mau, gusto ko 2 reporter ang tututok dito, ikaw, tapos humila ka pa ng isa pang reporter, 2 kayo nakatutok dito, and then bigyan mo yung mga telephone number natin kay Ma'am Mary Florence, maging yung number ko in case nagka-problema, pwede tayong tawagan at any time. Okay? Okay, noted po, sir. Sige. Bago po ang lahat, happy 15.5 million subscribers. Idol Rafi, pumalo na po ng 15.5 ang YouTube po ninyo. Ay, thank you po. Thank you. Ayun na, Idol. Okay. Thank you po. Thank God. 15.5. So, syempre, pag nag-subscribe po kayo, make sure pindutin niyo po yung bell button, yung all, para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel.